Kung para sa akin mga kababayan, kung ano ang tatanungin, kung ako ang tatanungin, mas tapusin ko muna ang impeachment trial. Tsaka na ako maningil kay Boying. Kasi sa totoo lang, kung singilin mo si Boying ngayon, 1-2 linggo, kulong niyan si Joel at si Escudero. Kasi hinog lahat ang ebidensya laban sa kanila. Na which is ipinasa nga yan ng ICI no, sa ombudsman. So which is hinog talaga. Sa madaling salita, si Jinggoy nga nakulong eh. So si Cheese pa kaya at si Joel hindi. Isa yan sa nasa listahan. So ngayon mga kababayan, kung pagpilitan nating sumigaw na kasuhan si Cheese at si Joel, makukulong yan. Malayo lang 2 linggo yan. Kulong yan. Si Jinggoy, tignan nyo. Kinasuhan ngayon, after ilang araw, may warrant agad. Diba? Nakita ninyo mga kababayan? So may possibility na pag kinasuhan yan si Cheese at si Joel ngayon, next week yan, aristuhin na yan. Diba? So ngayon, ang tanong, ano ang mas mabigat sa inyo? Tapusin ang impeachment bago kasuhan or kasuhan hindi matuloy ang impeachment? Diba? Archie Villeganyo, may love shout out po. So, diba mga kababayan, sabihin niyo sa akin ngayon na mali ba ako sa aking opinion, no? Kung ako tanungin, alin ba ang gusto kong unahin? Tapusin ang impeachment or kasuhan na agad si Jinggoy at si Cheese Escudero, si Joel at si Cheese Escudero? Para sa akin, tapusin niyo muna ang impeachment trial ni Sara. Mamili kayo, makonvict si Sara or ikulong ang 2 senador, walang impeachment, walang conviction. Kasi alam ko mga kababayan, Diyos ko, sure ball, convict talaga si Sara sa bigat ng ebidensya. Biruin nyo, si Mary Grace Piatos haharap. Magtaka kayo. Si Mary Grace Piatos haharap at magsasalita. So sa madaling salita, wala na, goodbye na. Mga kababayan, wala na, goodbye na. Ayan, sabi ni Ma'am Net Vlog, hindi yan ma-impeach si Sara. Hindi po talaga siya ma-impeach, ma'am, kasi tapos na po siyang ma-impeach sa Congress. Ang tamang term po dyan ay ma-convict. Pero kung ako ang tanungin, ma-convict talaga si Sara. Bakit? Kasi itong si Jinggoy, itong si Joel, si Cheese, automatic pipirma yan sa conviction ni Sara. 13 na sila. 3 na lang. Nandyan pa si Villar. Nandyan pa si Camille. So 13, 14, 15. Andyan pa si... Ayaw ko na magsalita kung sino yung isa. Sabihin natin si Loren Ligarda. Talagang ma-convict si Sara. Makukonvict talaga si Sara. Kasi una, si Joel at si Cheese, talagang kapituko yan. Talagang kapituko yan, mga kababayan. Diba, mga kababayan? Sabi ni Migs B, can't they have cook full guy named Mary Grace Piatos? Hindi po nila pwedeng lutuin kung sino si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Kasi kung maglabas sila ng pangalan na si Mary Grace Piatos ay ibang tao, sa madaling salita, niloloko na nila ang institusyon. Bakit ka magagawa ng faking pangalan? Sige nga. Hindi sila pwedeng mag-present ng ibang tao dyan. Kung ang pangalan ay Mary Grace Piatos talaga yan. Mga kababayan, hindi sila magbigay ng alias dyan. Kasi kung magbigay sila ng peke dyan, alam niyo mga kababayan, pag nagdala ka ng ebidensyang peke, wala na. Bagsak ka na diretso. Kaya ngayon mga kababayan, sa mga nagkakalampag kay Boying, no? Kinakalampag kasi si Boying ngayon, ombudsman Asaan na daw? 2 linggo na, magta-3 linggo na, wala pa rin daw kaso si Joel at si Cheese Escudero. Sabi nga ni Boying, hinog na. Ito po yun mga kababayan. Ito po yung mga nagkakalampag kay Boying, mga kababayan. Ito, pakinggan natin, panoorin natin. Ito. Usual controversy si Senator Joel
Ito, mga kababayan. Dawit man sa flood control controversy, si Senador Joel Villanueva ang tumapos sa gridlock sa Senado. Pero para sa ilang grupo ng kabataan, dapat pa rin siyang kasuhan. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. May 26 nang sabihin ni Ombudsman Maglilito ni Nihilo po. na niluluto na nila ang kaso na isasampa sa Sandigan Bayan laban kay Senator Joel Villanueva dahil sa flood control scandal. Tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit ang painit yan eh. Pero mahigit 3 linggo na ang nakararaan, tila safe pa rin si Villanueva. Ayan. Noong Miyerkules nga, nagawa pa niyang mag-over the bakod sa Gatchalian Block. Kaya naman, ilang kabataan nagprotesta sa harap ng tanggapan ni Rimulya. Nasabi nila handa na raw nila ikulong si Villanueva. Ngunit Oh, ito sa mga kabataan ha. Ako parte din po ako sa inyo, hindi pa naman ako matanda. Oh, isip-isip mabuti ha. Sige, ipakulong natin si Joel. Ipakulong natin si Chis Escudero. Oh, ngayon, matutuloy bang impeachment? Mga kabataan, huwag puro dada. Huwag puro ngalngal. Iwasan niyo yung 500 a day dyan. Pagod lang kayo, dapat nag-aral kayo 500 kasi. Huwag puro dada. Alam ko naman yung pinaglalaban nyo, ikulong si Joel, ikulong si Chis Escudero, ikulong ang sangkot sa flood control. Sige. Ikulong natin. Pag nakulong yung mga senador na yan, do you think matuloy pa ang impeachment trial? Sige, yan ang isipin natin, mga kabataan. Mga kabataang nagkalampag kay Buying. Kung kailan daw kasuhan si Joel, idagdag nyo na si Chis. Sige, pakasuhan natin. Sige, pakulong natin yung dalawa. Do you think matutuloy pa yung hearing dyan sa impeachment trial kung hindi magsipasukan yung grupo ni Cayetano? 13 na nga lang yan sila. Yung 13 na yan, pwedeng magawa ng session yan sa trial ni Sara, yung 13 na yan. Kahit hindi pumasok yung grupo ni Cayetano. Tapos ipakulong nyo pa si Chis at si Joel, di putang ina, walang impeachment mangyari. Ngayon, timbangin ninyo, alin ang mas gusto ninyo? Yung makulong yung dalawa, ligtas si Sara, o tuloy ang impeachment ni Sara at makonvict, pagkatapos siya kakasuhan si Joel at si Chis? Isipin ninyong mabuti yan. Ang kaso, wag madaliin. Anytime pwede yan. Pero yung impeachment, mga kababayan, 1 beses lang sa 1 taon. Tapos mapurnada pa. Diba? Yan ang isipin natin. Huwag tayo padalos-dalos Kaya sabi ko nga sa inyo, yung padalos-dalos, pag nakabuo, problema. Diba? Yung iba, jowa-jowa, pag nabuntis, makakapagtapos ka pa sa pag-aaral, pati magulang mo, damay pa. Kaya iwasan natin yung mga ganyan. Yung mga padalos-dalos, timbangin. Diba? Kasi kung ipakulong natin yung dalawa na yan, kakalampagin natin ang kakalampagin si Buying. Ang kaso, anytime pwede yan Kahit sabihin natin 1 buwan nang nakalipas, diba, dapat nga, nung Pasko yan Magpapasko sila lahat sa kulungan, pero anong nangyari? Hindi itinuloy para matuloy yung impeachment na lagi ninyong sinisigaw. Kaya minsan ang gobyerno hindi tayo maiintindihan. Unang sigaw, impeachment, tapos ipakulong. Kung isabay-sabay natin yan, anong mangyari? Alam nyo naman na ang Senado, ang grupo ni Cayetano, kampi kay Sara yan. 13 na nga lang yan sila, ikulong nyo pa yung dalawa. Do you think may mangyayaring impeachment trial? Wala. Continue natin na. ang umaligtad lahat-lahat ay hindi pa rin nila nahuhuli kasama pa yung mga ibang sangkot. Kine-question Kuya, yan ang isipin. Alam ko, naintindihan ninyo na kampante tayong makasuhan si Joel, pati si Chis at iba pa. Pero kung ikasuhan yan at makulong agad yan, kumusta naman yung impeachment? Tapos ngayon, sasabihin nyo na naman, impeach. Paano matutuloy yung impeachment kung hindi magsipasukan yung mga kampo ni Cayetano? Tapos ang papasok lang yung grupo nila Hontiveros, nila Ping Lacson, ni Soto, ni Gatchalian. 13 na nga lang sila, kumumpleto na, ipakulong nyo pa yung dalawa. Paano mangyari yan? Katulad niyan, kakalampagin natin pakinggan nyo Ano po ang pagtanggap ng Senate Majority kay Villanueva? Tingin nila
may hidden agenda ang Senate shakeup. Malinaw din itong Senate shake-up na to ay napapakinabangan ni Pangulong Marcos Jr. upang tuluyan ng maalis at mapabilis ang pagpapatalsik kay Sara Duterte. Panawagan ng grupo, Oo. di pwedeng Yun naman- makaligtas sa pananagot. Yun naman pala eh. Naintindihan nyo naman pala eh. Na may nakikinabang si PBBM para mapaalis si Sara Duterte. Eh di ba gusto ninyo maalis si Sara? So huwag yung madaliin si Jinggoy, ay si Joel at si Cheese. Kasi susunod yan eh. Sa ngayon, magpasalamat muna tayo sa dalawa na kahit alam nilang nagigipit sila at nalagay sila sa bangin, pinanindigan nila bago man sila makasuhan, bago man sila makulong, at least gumawa sila ng tama. Diba? Dapat nga, sa ngayon, pwedeng, hindi ko naman sinabing pasalamatan natin sila kasi nagnakaw sila. Hindi eh. Pasalamatan natin na kahit alam nating may kasalanan sila, bumawi sila sa atin yung dalawa. Sa ngayon, dapat mag-thank you tayo. Bakit? Oo, nagnakaw sila. Oo, sangkot sila. Pero gumawa naman sila ng ikakabuti. Kaya nga sila sumanib sa grupo ni Gatchalian para mabuo yung 13 at matuloy itong impeachment trial ni Sara. Kasi kung makulangan ng dalawa yan at magiging 11 na lang, walang impeachment na maganap. At do you think papasok yung grupo ni Cayetano para magiging kumpleto sila dyan at lagpas 13? O, 11 sila. Yung kay Cayetano, 9 na lang sila kasi nakulong na si Jinggoy, wala si Bato. O do you think papasok yan sila para lang makumpleto at makapag-umpisa ng impeachment trial? Hindi. Kaya nga si Cayetano, ginugulo niya. Kaya nga puro na lang siya live sa Facebook, hindi siya pumasok. Bakit? Kasi wala naman kasi sa Senado na pag hindi ka pumasok, wala kang sahod. Walang rules na ganun. Di ba? Kung naalala ninyo, si Bato ay sinampahan ng ethics complaint para matanggalan ng sahod at mag-awol, pero walang ganun sa Senate rules. Kaya yan ay inabuso ni Cayetano yung kanyang posisyon bilang senador. Hindi siya pumasok, live siya ng live. Tapos yung mga kasamahan niya, ganun din, hindi rin nagsisiputan. Ilan lang ang sumipot doon, si Pia, si Bongo, si Aimee, 3 lang, si Marcoleta, pang-4. Asan yung iba? 'Di ba? Si Robin hindi pumasok. Kaya nga, ngayon ang tanong, sige, ipakulong natin si Joel, ipakulong natin si Cheese. Ipakulong si Joel, ipakulong si Cheese. Tignan ninyo kung anong mangyari kung makulong si Joel at makulong si Cheese. Ito pakinggan ninyo. Ito yung consequences sa mga sigaw-sigaw natin. Ipakulong si Joel, ipakulong si Cheese. Tignan ninyo kung anong mangyari pag makulong yan sila. Kasi sa totoo lang mga kababayan, timbangin natin. Pakinggan natin ano yan? GMA News. Kaya isusubitin ng House Prosecution Panel sa Senado ang kanilang pre-trial brief para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit may usap-usapan tungkol sa basehan ng bilang ng mga senador, kaunay sa 2/3 na kailangan para makonvict ang bise, 16 pa rin daw ang pinaghahandaan nilang makuha ang boto. Diba? Sabi ng House Prosecutor Representative Terry Tapos Ridon. ikulong nyo pa. May unang balita, si Jonathan. Paano makonvict si Sara? Paano matuloy yung impeachment? Sa 24 na senador, 8 ang may kaso o may kinakaharap na reklamo. Sa kanila, nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Ayan. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 9 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan nila sa plunder at iba pang paglabag sa batas. Ayan. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung mangyari man na umabot sa 9 na senador ang makulong at masuspinde, may posibilidad na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Sige, pakulong ninyo. Sigaw kayo ng sigaw. Sige, mamili kayo. Ipa-convict ninyo si Sara o ipakulong nyo si Joel, si Cheese, si Marcoleta. Sige, marami yan sila. 10 yan sila Nakulong na si Jinggoy. So may 9 pa. Sige, ubusin nyo, pakulong lahat. Ligtas si Sara. Yun muna. Sir Kenry, big love shoutout po. Yun ang isipin natin.
Ipakulong natin sila. Sige, sigaw tayo, sigaw. Wow, wiwi. O, ganyan. Ipakulong. Kasuhan. Sa mga estudyante hindi porket nag-aral po tayo, no? Ay alam na natin ang mga mangyayari. Pakinggan natin yung mga nakakatanda sa atin at nakakaalam. Kung pagpilitan natin dyan, magsigawan, magwelga tayo, kalampagin ang ombudsman para mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan, makulong lahat yan. Paano si Sara? Diba? Lagi kayong sumisigaw, Sara, impeach Sara now. Impeach Sara now. Tapos sigaw kayo ng sigaw, ikulong ang senador na kurap. Kulong ang kurap. Pag nakulong lahat yan, sino nang hahawak sa impeachment trial? Ang tanging gawin natin, patapusin ninyo yung impeachment trial. Pasalamat nga tayo, si Buying hindi aggressive Huwag kayong tigilan niyo yung ninyo, yung kalampag ninyo. Pag nabuisit yan si Buying, kasuhan lahat yan. Lahat sabay-sabay kulong yan Ligtas si Buday. Tapos pag naligtas si Buday, sino na naman ang kalampagin ninyo ngayon? Si BBM na naman. Bong, adik. Bung bangag, gaganon yan. Hindi magawang, ganito si Sara. Hinayaan si Sara, kinampihan si Sara. Rally na naman kayo ng rally kasi si Sara naligtas. Kasi bobong desisyon Padalos-dalos na desisyon. Kalampagin nyo ng kalampagin. Tapos, ano nangyari? Di ba? At saka kahit bumoto si Joel at si Chis dyan na makonvict si Sara, yung kaso nila hindi pa rin yan matanggal. Nandyan pa rin yan. Di ba? Isipin natin hindi tayo DDS na tanga DDS lang ang tanga, padalos-dalos na iniisip. Continue. Alinsunod sa konstitusyon, 16 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. It's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi formal na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict. Kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges, ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Sa akin, hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively suspended. Hypothetical, pero in the realm of possibilities, pwede mangyari. Paano kala ni Lacson, sakaling may makukulong pang senador, pwedeng mag-hain ang Senado ng motion na leave of court sa Sandigan Bayan para payagang dumalo sa trial ang senator judges kahit may escort mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang medyo awkward lang doon, dahil naka-robe sila as judge pagka-araw, pagkatapos naka-PDL uniform na sila sa gabi. Ngayon, ipakulong natin yan. Nasa loob sila ng kulungan. Papupuntahin sila sa Senado. Pasuotin natin ng pulang robe. Tapos, do you think buboto sila kay Sara ng conviction? Hindi na. Bakit? Pinakulong nyo pinahiyaan nyo Iko-convict pa ba nila si Sara? Kakampihan nila si Sara nun. Pag na-absuelto si Sara, naging presidente si Sara sa 2028, pagbibigyan ng pardon isa-isa yung mga yan. Di makakalaya sila. Di ligtas si Sara. Kaya nga, huwag tayong padalos-dalos. Dapat nga ligawan yun Sige, magpakabait kayo. Idili-dili muna natin yung kaso nyo basta i-convict nyo si Sara. Doon mo nabakbakan pagkatapos ng conviction. Di ba? Pasalamat nga tayo na hilot-hilot yung dalawa Tapos may dalawa pa yan magkapatid. Nahihilot na rin. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi matatapos ang nakawan kung hindi mo putulan ng ugat ang puno. Kailangan ang puno, putulan mo ng ugat para hindi natutubo. Mga pinuputol mo diretso, taas. Paano yung mga ugat? Putulin mo diretso yung ugat ng puno. Sino ba yung puno? Si Sara. Yung mga ugat ang siyang magpatay sa kanya. Nakita natin, di ba, dati? Sino-sino ba yan? Si Chis? Sino ba yan? Si Joel? Lahat naman yan, kaalyado ni Duterte yan, mga Duterte Black yan Pero ngayon ninyo sabihing weak leader si BBM, hindi nyo ba napansin?
Yung mga kalyado ni Sara ang siyang naglaglag sa kanya? Di nyo napansin? Yang mga senador na yan, talagang i-convict nila si Sara. Kasi bakit? Ang nasa isip nila, kapag i-convict natin si Sara, absuelto tayo sa kaso. Pero hindi, walang ganun. Kasi mahilot-hilot eh. Hilot-hilot eh. Kaya ngayon ninyo isipin na kapag ka ang chess master gagalaw, machi-checkmate talaga. Weak leader si BBM. Pero sinong mag-convict kay Sara ngayon? Yan ba yung mga kalyado niyang senador? Sino maglaglag kay Sara ngayon? Yung mga senador Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yan lang yung weak leader na hindi gumagamit ng dahas. Kung di, ang mga kasamahan ng kalaban niya ang naglaglag sa kalaban niya. Alam niyo yung ganito yan mga kababayan. Ganito yan. Parang mga ipis yung mga yan Example ko sa inyo para mabilis yung maintindihan. Bakit mo nasabi, Kent, na ang mga kasamahan ng kalaban ni PBBM ang naglaglag sa kalaban niya? Ganito yan, ang ipis. Makakita ka ng isang ipis, isprihan mo ng lason. Pero wag mo agad patayin. Bakit? Kapag ka umuwi yan dun sa lungga nila, once na makaamoy yung kagrupo niyan, lahat sila patay. So, kasalanan ba ni PBBM yan? Yung isang ipis, inisprihan niya lang naman. Nung dumikit sa kasamang ipis, lahat sila nalason, di patay. Ganun ang galawan ni Marcos. Ngayon yung sabihin bobo si Marcos. Ngayon yung sabihin weak leader si Marcos. Ma'am Chaicher at saka Ma'am Dilyas, Risa Four, sila po silang lahat dyan. Ngayon ninyo tanungin kung bobo ba si PBBM. Ngayon yung sabihin hindi nag-iisip yung mama. Kung gaano katalinong utak ni Marcos, sa totoo lang mga kababayan, sobrang talino ni BBM. Hindi kayang gawin ni Digong yan. Ang style ni Digong noon, pag nagbulgar ka corruption, papatay ki. Si PBBM wala. Trabaho lang. Punta lang dito. Tignan yung mga nasira, tulungan yung mga nangangailangan, pero yung utak gumagalaw. May isang kalyado si Sara dyan, pakulong mo yung isa. Pag nakulong yung isa, so yung mga kasama niya lahat sa listahan, automatic makukulong yun. Di ngayon yung mga kasamahan ni Jinggoy, siyempre magpipraise the Lord yun. PBBM, praise the Lord. PBBM, maawa ka sa amin. In the name of Jesus, PBBM, wag mo kaming ipakulong. I-convict namin si Sara, praise the Lord. Kita niya. Diba? Kasi nasa 21 kalista ng pangalan, lahat yun makakasuhan. Inigsampulan ng isa, si Jinggoy ipinakulong. Do you think yung mga kasamahan ni Jinggoy ngayon hindi magpipraise the Lord yan? Lord, maawa ka sa amin. Sana maambunan ng maliwanagan ng isip ni PBBM na hindi kami kasuhan. Sana mahilot-hilot namin si Buying. Para hindi kami maituloy makasuhan ni Buying. I-convict namin si Sara. Ngayon, sabihin niyo si Marcos, weak leader. Sino ngayon ang nahulog sa patibong? Sino ngayon ang nasa kamay ni BBM? Lahat sila. Si Bongo, may waran. Si Bato, nagtago. Si Marcoleta, makukulong. Si Jinggoy, nakulong. Si Joel, si Chis, si Robin. Yung 2 bilyar, putang ina, siyam sila lahat, Andito sila sa palad ni BBM, sa palad ni Buying. Isa-isang pitikin lang yan kung sino yung mapapasok sa silda. Ngayon sabihin niyo weak leader si Marcos. Saan yung weak dyan? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag kayo basta-basta sabi weak leader, bangag, adik, walang ginagawa, hindi nagtatrabaho si BBM. Alam niyo si BBM, hindi nagtatrabaho si BBM. Diba? Isipin ninyong mabuti. Sino-sino sila dyan? 10 silang senador dyan. Floating. Si Bato nagtago, si Jinggoy nakulong. Si Bongo may waran. Si Marcoleta may waran. 4 na. Si Joel, si Chis, 2 bilyar. Si Robin, 9.
Siyam sila. Pag ginalaw ni BBM lahat yan, tiklop. Paano nililigtas si Sara? Magugulat ka na lang, may nabalitaan tayo senador ng umpisal. Magugulat tayo, si PBBM gagawin nilang pare yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Si Buying, gagawin nilang ano yan, pastor. Mangungumpisal yan sila kay Buying at kay PBBM. PBBM, Mr. President, magugulat na lang tayo, may mga senador na bumibisita sa Malacanang. Maniwala kayo sa akin. Maniwala ako, may nalaman pa naman ako, 2 senador na ang bumisita sa Malacanang. 2 senador na ang nanliligaw. Ayaw magpakulong. Kapalit, sige, convict ko na nga lang si Sara. At least, para di ako makulong. Ngayon, yung mga nagsisigaw-sigaw at nangangalampag kay Buying kung kailan daw kasuhan ng mga senador, huwag kayo magmadali. Yung chest master, nakaupo lang. Yung mga kabayo, yung mga pawns, yung mga bato sa chest, naguguluhan na. Di ba? So yun po yun. Si Bato nga BBM, wawa ka sa akin, huwag mo ko ipakulong, protektahan mo ako. Ay, saan si Bato ngayon? Sabi ko sa inyo, di ba? Si Bato nga Sana maparating ito sa Pangulo, protektahan niya ako bilang isang Pilipino. Sana huwag siyang pumayag na ipakulong ako sa ICC. Diba? Kita niyo si Bato? Sana makarating ito sa Pangulo. Sana hindi ako ipakulong sa ICC. Hindi ko makita yung apo ko. Kita niyo yan? Sabihin yung ngayong weak leader si Marcos. Di ba?